Binata na nabuntis ang kasintahan, nabuntis din ang hilaw niyang biyanan. Sa isang maliit ngunit tahimik na barangay sa Quezon City, may isang binatang kilala sa pagiging responsable at tahimik, si Adrian. 24 na taong gulang, working student at nagsusumikap para makapagtapos ng kursong engineering. Hindi siya mayaman, hindi rin sikat, pero sa mata ng marami, siya ang tipo ng lalaking pwedeng pagkatiwalaan. At sa puso niya, iisa lang ang babae, si Mira. Si Mira ang kababata niya. Nagsimula sa simpleng asaran nung high school, naging MU, hanggang sa tuluyang naging sila nung kolehiyo. 5 taon na ang relasyon nila. Pangarap nilang sabay makatapos, mag-ipon at magpakasal balang araw. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Adrian, kailangan nating mag-usap. Iyon ang mga salitang nagpatigil sa mundo niya. Napansin na niyang pagiging tahimik ni Mira nitong mga nakaraang linggo. Hindi na ito masyadong kumakain, madalas tulala. Hanggang sa umamin. Buntis ako. Parang huminto ang paghinga ni Adrian. Hindi siya galit, hindi siya sumigaw. Tahimik lang siyang nakaupo. Pinoproseso ang lahat. Takot, gulat, pero higit sa lahat, responsibilidad. Hinawakan niyang kamay ni Mira. Pananagutan ko. Umiyak si Mira sa ginhawa, pero ang hindi nila alam, mas malaking problema ang naghihintay. Ang nanay ni Mira, si Lorna, ay isang 42 years old na byuda. Maagang nabalo at mag-isang pinalaki ang anak. Maganda pa rin si Lorna para sa edad niya. May tindahan sa palengke, palaban, mataray kung kinakailangan, pero mabuting ina. Hindi siya boto kay Adrian nung una. Para sa kanya, kulang pa ang binata. Pero nang umamin si Mira tungkol sa pagbubuntis, halos magwala si Lorna. Sinira mo ang buhay ng anak ko, sigaw niya kay Adrian. Tinanggap ni Adrian ang galit. Handa po akong panagutan. Bakit? May papakain ka ba? May bahay ka ba? Wala siyang naisagot. Doon nagsimula ang bigat. Dahil sa kahihiyan, madalas si Mira na lang ang kausap ni Adrian. Pero isang araw, nagulat siya nang si Lorna mismong tumawag sa kanya. Adrian, kailangan kitang makausap. Nagkita sila sa maliit na coffee shop malapit sa palengke. Hindi galit si Lorna. Hindi rin siya mataray. Ibang aura niya. Pagod. Hindi ko alam kung paano haharapin to, sabi ni Lorna. Mag-isa lang ako sa buhay. Doon nagsimulang magbago ang dynamics nila. Madalas silang mag-usap tungkol sa gastos ospital, sa future ng bata, sa plano. Unti-unti, natutunan ni Lorna na makita ang determinasyon ni Adrian. At si Adrian naman, natutunang makita ang sakripisyo ng isang ina. Hanggang sa isang gabi umulan ng malakas. Nasa bahay si Adrian, tumutulong mag-ayos ng sirang bubong. Wala si Mira, nasa check-up. Si Lorna lang ang kasama niya. Nagkausap sila ng masinsinan tungkol sa mga pangarap na hindi natupad. Sa mga pagkakataong nagkamali sila sa buhay. At sa gitna ng ulan at emosyon, may hangganang nalampasan. Lumipas ang ilang linggo abala si Adrian sa trabaho at pag-aalaga kay Mira. Pero napansin niya kakaibang pananahimik ni Lorna. Madalas itong nahihilo, madalas sumama ang pakiramdam. Hanggang sa isang umaga, nag-collapse ito sa palengke. Dinala sa ospital at doon nila nalaman, buntis. Tahimik ang kwarto ng ospital. Hindi makapaniwala si Mira. Hindi makatingin si Adrian.
Si Lorna nanginginig ang kamay. Hindi ko sinasadya. Mahina niyang sabi. Parang may sumabog sa loob ng pamilya. 2 buntis, mag-ina, at iisa ang lalaking nasa gitna. Nagalit si Mira. Hindi simpleng galit. Galit na may kasamang pagtataksil. Paano mo nagawa to? Iyak niya. Walang maipaliwanag si Adrian. Hindi niya alam kung paano nangyari ang lahat. Alam lang niya, nagkamali siya. Malaki. Si Lorna handang umalis. Lalayo na lang ako. Hindi ko sisirain ang pamilya niyo. Pero paano ang dinadala niya? Paano ang bata? Nagkalamat ang tahanan. Pinag-usapan ng buong barangay. Pinagchismisan. Pinagtawanan. Isang gabi nag-usap ang mag-ina. Tahimik, mahaba, masakit. Ma, galit ako, sabi ni Mira. Pero nanay pa rin kita. Umiyak si Lorna. Hindi ko ginusto to. Nagkamali ako. Hindi naging madali ang kapatawaran. Pero napagtanto ni Mira, mas malaki ang magiging sugat kung patuloy silang maghihiwalay. Si Adrian naman handang umalis. Kung ito ang paraan para maging maayos ang lahat, aalis ako. Pero pinigilan siya ni Mira. Hindi ka pwedeng tumakas. Pananagutan mo. Isang napakalaking kahihiyan. Pero hindi sila naghiwalay. Sa halip, pinili nilang harapin. Lumipas ang 9 na buwan na unang manganak si Mira. Isang malusog na sanggol na lalaki. At makalipas ang 2 buwan, nanganak si Lorna. Isang babae. Magkapatid, magtita, magpinsan, isang komplikadong relasyon, pero pamilya pa rin. Hindi naging madali. Maraming umalis na kaibigan, maraming kumutya, pero may ilan ding humanga sa lakas nilang harapin ang sitwasyon. Si Adrian nagdoble kayod, 2 trabaho, walang reklamo. Hindi para linisin ang pangalan niya, kundi para patunayan na kaya niyang maging ama sa parehong bata. Si Mira, natutong magpatawad. Si Lorna, natutong magtakda ng hangganan at akuin ang pagkakamali. Isang hapon habang naglalaro ang 2 bata sa bakuran, tahimik na nakaupo si Mira at Lorna. Hindi ko inakala na ganito ang mangyayari sa buhay ko, sabi ni Mira. Hindi rin ako, sagot ni Lorna. Lumapit si Adrian. May dalang gatas para sa mga bata. Walang perpektong pamilya, pero may pamilyang piniling buuin muli kahit wasak na. Sa huli, ang kwento nila ay hindi tungkol sa iskandalo, hindi tungkol sa chismis, kundi tungkol sa responsibilidad, sa pagkakamali, sa kapatawaran, at sa katotohanang minsan, ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ang nagiging simula ng pinakamatibay na pamilya.